First Timothy chapter 4, mula po verse 6 hanggang 16. First Timothy 4, 6 to 16. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent silly myths. Rather, train yourself to godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise of the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which has given you with prophecy when the council of the elders laid their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your ears. Tayo po ay manalangin. Father God, again, we are asking for your grace and mercy to be with us as we study your words. Oh God, let your mercy be upon us, na makita namin, Panginoon, at maunawaan ang itinuturo ng mga talatang ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magsilbing paalaala sa amin bilang mga mananampalataya ang nais sabihin ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na bilang iyong lingkod, kahabagan niyo po ang iyong lingkod upang maibahagi sa bawat isa ang naisin at layunin kung bakit kami nandito sa loob ng church. I pray that this would be a reminder to all of us, to your servant, and even to the members of this church, to those who attend here, that this is the one that we should expect sa loob ng church. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ito po ay part 2 nung ating topic last week. Actually, ang topic natin is what you should expect from your pastor and from your church. So ito yung part 2. Last week is what should you expect from your pastor and from your church, part 1. Diniscuss ko sa inyo yung first part, yung verse 6 hanggang verse 10. Pinakita ko dyan na sinabi ni Paul na kung gagawin ni Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, kung gagawin mo ito, itong mga bagay na ito, you will be a good servant of Christ Jesus. Okay? Ibig sabihin nun, you are well trained, talagang naturuan ka sa pananampalataya at sa doctrine na sinusunod mo. Ano yun? Ano yung dalawang bagay na yun? Sabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo last week na kailangan tayong maging trained, okay? Maging trained in our faith and in our doctrines. So kailangan maging mahusay ang mga mananampalataya pagdating sa katuruan. Not just to debate anybody, not just to push na mas magaling kami, no? Because doctrine is the one na basis natin sa bawat buhay natin. Tama ba? Tama na maging mabait, pero bakit ka nagiging mabait? Ano dahilan mo? Para maging mabait lang? No. There should be a reason. Okay? Dapat ang dahilan natin doon kasi niligtas na tayo ng Panginoon. Diba? Dapat ang reason natin is Christ died for us. Kaya nga yung tinatapos ko lang po hoping na this Friday, sana makarating ako at maibigay ko na sa inyo kasi nandun na ako sa kalatian ng ginagawa ko. Bakit ba namatay si Jesus sa atin? Yun yung mga dahilan kung ba't namatay si Jesus. Dapat natin maintindihan yun.
Isa nga doon sa, alam ko nabanggit ko rin sa inyo one reason kaya namatay si Christ is para saluhin yung galit ng Ama sa atin. Naalala nyo, diniscuss ko yun sa inyo, naggalit ang Ama sa tao. Sa lahat ng tao, galit ang Diyos. Okay? In order for you to appreciate the salvation that you have, you should understand na galit ang Diyos sa'yo. Kasi lagi tayo nagsisimula sa mahal ka ng Diyos. No! Intindihin mo muna, galit ang Diyos sa'yo. Bago mo maintindihan yung pagpapahal niya, kailangan mo muna maintindihan na galit siya. Kasi hindi mo ma-appreciate yung kanyang love, bakit hindi mo naiintindihan how great is His anger. Okay? Bakit nasisira ang mundo? Kasalanan niya ng tao. Galit ang Diyos sa mundo. Ang sabi ng Romans, pinabayaan ng Diyos ang tao sa kanyang kasalanan according to Romans 1. Okay? Kaya nga, napapariwara ang mundo ito. Kaya, huwag niyong mahalin ang mundo ito kasi darating ang panahon, masisira at masisira ito. Kahit na anong preservation dito ng mga naturalist, ng mga environmentalist, masisira at masisira ang mundo ito. Sa ayaw niyo at sa gusto. Mangyayari yun. Kahit na yung mga nangangalaga sa mga hayop, mag-i-extinct yan, magkakamatayan. Darating ang panahon talaga, magiging tragic ang mundo ito. Kasi nga, pinabayaan ng Diyos sa mundo ito. Ngayon, doon ka ngayon manggagaling dahil sa naiintindihan mo yung doctrines, doon ka ngayon manggagaling kung paano ka mag-a-act. Kung paano ka magre-respond dahil naiintindihan mo yung doktrina. Dahil naiintindihan mo na mahal ka ng Diyos, so how you should act on Him. Dahil naiintindihan mo, galit ang Diyos, pero minahal ka pa rin, namatay si Kristo para sa'yo. So how will you react? Doon ka ngayon magsisimula. At hindi doon sa, we should do this, we should do that. Hindi lang ganon. We should really understand what is the doctrine behind for us to appreciate how we should act daily. Okay? Ngayon, yun yung diniscuss ko sa inyo last week. That, sabi ni Paul kay Timothy, kailangan niya itong ibigay sa lahat ng mga kapatid. Kailangan niya maituro ang lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapos ako sa oras, hindi ko alam kumbaga, paano ko isasalpak lahat. Allow me to use the word yung salpak. Kasi ginagamit yun, halimbawa, kami kasi sa talyer, sanay ako dun sa talyer na yung mga parts ng kotse, ng sasakyan, ang tawag doon kapag ginabit, salpak mo yan. Ibig sabihin, put it on the right place. Yun. Mailagay mo siya sa tamang pwesto. How I dream na maituro ang lahat sa church. Isipin nyo, tinuturo ko pa lang sa inyo yung catechisms na pinag-aaralan ng mga early church fathers. Okay? Tinuturo ko pa lang, nandun pa lang tayo sa day number 10 pa lang tayo. Nasa day number 10 pa lang tayo. Teaching number 10 pa lang tayo. Pero kung tutuusin, yung inaral natin isang katerba na. Diba? Alam niyo ba yun? Na pagdating pa lang sa sovereignty, nasa pa lang tayo? Nasa Apostles Creed pa lang tayo. This is the basic. Pero kung aaralin ninyo at pag titingnan ninyo, napakarami na nun. At marami pa tayong dapat pang matutunan. So far, sabi ko nga sa mga kaibigan ko rin, sa tingin ko na a bit na naituro ko lang palang sa church is a little bit of the sovereignty of God. Hindi ko pa naituturo sa inyo yung iceberg niyan, yung ilalim ng iceberg. Kumbaga, tip pa lang yung naituturo ko sa inyo. So marami pa kayong dapat matutunan pagdating sa sovereignty of God. At aaralin natin yun. At yung ating learning, sabi nga sa inyo last week, this is a lifetime of learning. Kaya nga isang pastor, hindi ito dapat nakafocus sa chicken soup for the soul as a daily bread type of teaching. Gets niyo ako? Kasi dapat ang pastor ay tinuturo yung discipleship, how the people of God should learn from the scriptures. Not just on the positive thinking sa buhay. Kaya mo yan. Ito ang gagawin mo para magtagumpay ka. That's not it. That's not Christianity. Christianity is knowing God. Knowing God. Not just on experiencing the positive outputs of life. Okay? So, dito tayo na sa part 2. Ang part 2 is yung sinasabi dito sa verse 11 hanggang 16. Punta tayo sa 11. Okay? I want you to evaluate me, evaluate the church, evaluate the present Christianity that is happening right now. As long as
as we go on with these passages. Okay? Evaluate me as your pastor. Evaluate the church that you belongs to. And evaluate the present church, yung sangkakristyanuhan na nangyayari. Okay? Tingnan nyo ito. Ang sabi ng verse 11, command and teach these things. Ano yun? Yung mga bagay na sinabi dun sa 6 hanggang 10. Okay? Tapos, ang sabi pa, verse 12, let no one despise you for your youth. You always read these passages mostly kapag may mga youth gatherings. When I was in young people's stage of my life, this is the favorite memory verse that I have. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Kasi, huwag mong bigyan daan ang makinggan minuman dahil sa iyong kabataan. Diba? Tapos, tinatapos na hanggang doon lang. Huwag mong hayaan, do not let anyone despise you from your youth. Okay? Hanggang doon lang. Pinuputol natin yung but be a good example in your speech, conduct, faith, and purity. Ang gusto lang ng mga young people is, do not let anyone despise you from your youth. Bakit? Pride yun eh. Huwag niyong hahayaang hamakin ang pagiging kabataan niyo. Okay? Kaya, wise speak. Youth empowerment, di ba? Di ba? Kailangan, wise speak, di ba? Program sa, hanggang ngayon, meron pa, no? Sa 23, sa, ano tawag doon? Sa mix, di ba? Meron pa rin sila yung wise speak. Kasi ang mga kabataan kailangan nakapagsasalita, nasasabi, may boses sa mga kabataan. Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. But that's not the context of the passage. Kaya sinabi ni Paul ito kay Timothy, kasi Timothy was a young pastor. Okay? Because he is young, many people in the church is older than him. Kaya nga, kung makikita ninyo, kung matatandaan ninyo, pagdating ng chapter 5, verse 1, tingnan nyo yan. Anong unang word? Sino? Ano ibig sabihin? May mga matatanda sa loob ng church ni Timothy, which is Ephesus. Okay? But encourage him as you would a father. And sabi doon, yung rebuke dyan, hindi ibig sabihin hindi niya pwede sawayin. But dapat ang kanyang pagsaway ay may paggalang bilang mga tatay niya. Ibig sabihin, the age of Timothy, the age of the men inside the Ephesus church might be a father and son age gap. Kumbaga, parang tatay at anak yung age gap nila, tapos siya yung pastor. So ano yung gagawin niya para ma-rebuke niya yung mga nandun? Okay? Kaya, yung sinabi dito sa verse 11 is not a contradictory, verse 12 pala, is not contradictory with chapter 5, verse 1. Hindi po ito nagkokontra. Sabi dyan, huwag mo nga hamakin ka nila dahil sa iyong kabataan. Tapos pagdating ng chapter 5, verse 1, huwag mo raw silang sasawayin. No, this is not contradictory. This is very much in line with each other. Kasi, ang gusto sabihin ni Paul sa kanya, though ikaw ay isang kabataan, kailangan ka maging halimbawa sa kanila. Therefore, pag sila ay sinaway mo, paniniwalaan ka nila. Bakit? Because you are a good example in your speech, in your faith, in your purity, and in your love. Okay? So, kailangan gawin ito ni Timothy sa kanila bilang isang kabataan. So, this is not speaking about being a youth per se lang. Though, lahat ng kabataan, tingnan niyo yung mga kabataan natin, lahat po ng kabataan, at hindi lang naman kabataan, kundi lahat tayo should be a good example in purity, in love, in faith, and in our speech. Yes or no? Yes. Pero, wag daw hahayaan na porkit bata siya, pwede ka ng pagpasensyahan niyo na bata pa. No. Hindi. Even you are youth, you should be expected to act as what you should act. Sabi niya kay Timothy. Okay? Kaya tayo bilang church, hindi ito tumutukoy lang sa pagiging bata. Okay? Pansinin niyo mga Pilipino. Pasensyahan mo na, bata pa yan. Pero pagka matanda na, tapos matanda naman, ano sabihin? Pasensyahan mo na, matanda na yan.
Hindi yan nakabase sa edad. Bata man o matanda, we should act what we should act. How we should act. Yes or no? Di ba? Pagka matanda na, tapos bastos, anong tawag nyo? Walang pinagkatandaan. Di ba? Pagka bata naman, at hindi ayos, hindi siguro siya tinuturuan ng magulang. Kita nyo? Lahat meron ngayong katwiran, di ba? Kasi we should be expected, or everyone is expecting that we should act the way we should act. Especially Christians. Okay? So, command these things, sabi ni Paul kay Timothy, and let no one despise you from your youth. Ibig sabihin, his acts should be accordingly. Okay? But set the believers an example in speech, conduct, love, faith, and purity. So, 4 na bagay yung kanyang example na dapat gawin. And sabi pa ng verse 13, until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, exhortation, and teaching. Bilang isang pastor, dapat niyang gugulin ang kanyang panahon saan? Reading of scriptures, in exhortation, and in teaching. Not just, ito ngayon sabi ko sa inyo last week, di ba? That most of the preachers nowadays are what? Are basketball coach. Are choir conductors. Di ba? Seminar for business and leadership mentors. This is not what the pastors are designed to be. The pastors are designed to be as what? Exhorters and teachers of the scriptures. Hindi po swimming trainer, hindi basketball coach, hindi leader ng Zumba, hindi leader ng aerobics. Okay? Hindi taga-set up ng activities. This is what the churches are doing right now. This is the sad truth. Hindi ko sinasabing huwag tayong gumawa ng mga bagay na makakatulong sa community. But first things first. First things first. Most of the churches who do that, karamihan, di naman lahat, karamihan, na pababayaan nila pagdating sa katuruan ng kanilang mga members. Okay? Kaya nga, merong mga church na kilala. Halimbawa, if you would remember Pastor Noli Malabuyo, he concentrated on teachings. Ngayon, nung na-train na yung kanyang mga young men, na-train na niya yung mga kalalakihan ng church, this young man is the one who sets up activities for the ministry of the church. Meron silang mga nagsisurvey, tapos during the survey, saka sila gumagawa ng kanilang mga ministry, depende sa pangangailangan ng community. But, first things first, they should be taught well with the scriptures. Hindi yung activity agad. Okay? Hindi yung activity agad. Ang dami load nung nakaraang mga linggo patungkol sa mga problems sa iba't ibang churches. Ito pala yung downside ng pagtuturo. Kasi when you are teaching, tapos syempre seminary tinuturuan namin, we're teaching young pastors and pastors to be, missionaries to be. Ngayon, biglang merong kakausap sila, pastor, merong problema, paano gagawin namin? Sa kanila i-unload lahat. And you will realize, same problems they are doing. Same problems that happening in their churches. What's it? Ano yun? The churches nowadays are concentrating on activities and not on the scriptures. Tapos ang pangalan pa ng church nila is may nakadugtong na full gospel. Tapos meron pang nakalagay na Great Commission. Ganyan. Ay, ganun yung pangalan ng church nila. Tapos sabi ko dun sa isang nagtanong sa akin, ang ganda ng pangalan ng church niya, no? Sabi niya, nga, pastor. Sabi ko, ano yung sabihin ng Great Commission? Great Commission, pastor. Matthew chapter 28, 19-20. Sabi ko, balikan mo nga, open mo yung Bible mo. Yan sa computer mo, sa tablet mo, buksan mo yung tablet mo. Buksan mo yan. Sabi ko, sabi ko, anong sabi dyan? Go ye to preach the gospel, make disciples of all nations, baptizing them, etc., teaching them how to obey. Anong sabi dyan?
Ano turo ko sa inyo pagdating dyan? Alin dyan yung main verb? Alin dyan yung mga articles na? Alin dyan yung mga participles na? Ito po, Pastor, naintindihan ko yun. Ang main verb po dito is make disciples. Make disciples. Therefore, make disciples. Anong ginagawa niyo sa church? Anong ginagawa niyo sa church? May medical mission po, Pastor. Tapos, saan mo kami nang pupunta? Kaya mga outside mission po kami. Nag-disciple niyo sila? Hindi na sila makasagot. Ano na mangyari? Sabi ko, you know what? You are doing Christian abortion. Ha? You're doing spiritual abortion. Bakit? Binubuntis nyo lang, tapos ninyo inaalagaan, pinapatay nyo rin pag buntis na. Natawa siya. Spiritual abortion means, kumbaga para kayo nagtanim sa lupa, tapos hindi nyo naman diniligan. What you're doing is very much wrong. Gusto nyo lang i-excite yung church kasi may ginagawa ng church nyo. Pero hindi nyo sila tinuturuan what they should expect and what they should learn inside the church. Exciting kaya pag may activities in church. Di ba? Exciting kaya yun. DBBS, lahat busy lahat, ganyan. O pagkatapos na, ano na mangyayari? Lahat pagod. Ano na nangyari doon sa mga bata? Asa na yung mga DBBS nyo? Asa na sila? Wala na. At the end of the year, pag nag-audit kayo, gastos lang. Anong ginawa nyo? Saan nyo na dinala yung mga batang tinuruan nyo? Asa na sila? Wala na. O nag-feeding program kayo, asa na ngayon yung feeding program nyo? Binalikan nyo ba sila pagkatapos yung pakainin o pinakain nyo lang pagkatapos wala na? Nag-preach naman kami pa sa, after nun, ayaw na po wala na po. See? We should have the proper priorities. We should teach the church. Okay? Ang sabi ni Paul, until I come, devote yourself to the public reading of the scriptures. Sabi ko nga sa isang estudyante ko, i-challenge kita doon sa mga members mo. Subukan mo lang, yung ginawa ko doon sa inyo. Pabuksan mo yung Matthew 29, hindi mo may maghahanap. Yun yung Bible school na nga di ba? Nung nakaraan, kinikwento ko sa inyo, Bible school na, mga estudyante nang nagpapastor. Pinabuksan ko, open your Bibles to Matthew chapter 29. Hinanap yung Matthew chapter 29. Okay? Tapos hanapin niyo sa minor prophet si Ezekias, chapter 6. Hanapin niyo. Okay. Wala siyang makikitang Ezekias. Meron. Parang Ezekiel na pinagsama sa si Isaias. Okay, ang sabi pa dito, verse 14, do not neglect the gift you have, which has given you by prophecy, when the council of the elders lay hands on you. Do you remember this event? Na yung mga elders ng church is laying hands on the pastor? Ano ibig sabihin nito? This is what event? Anong tawag dito? Ang tawag po dyan ay ordination. Kung natatandaan nyo, kailan nangyari ito? I think 2010 ba? January 2010 or 2011. Si Pastor Lito Manguera ordained here. Dito ko in-ordain yun. Si Kuya Jerry, si Brother Lito, si Pastor Lito Manguera, kung natatandaan ninyo, they laid hands on me as the ordination process, meaning that the pastor is, when ordination comes, kung natatandaan ninyo yung explanation ni Pastor Lito, ang ibig sabihin ng ordination ay pagtatalaga ng isang pastor sa isang church. Ibig sabihin, you are acknowledging the calling na binigay sa iyo ng Panginoon sa iglesyang pinagtalagahan sa iyo. Okay? So, yun. So, kaya nga, ito nga yung inikwento ko rin sa inyo na ang ordination is not getting the higher rank of being a pastor. Hindi ito katulad yung understanding ng ibang mga grupo o ng ibang mga group denomination.
Yung dati natin kinakaaniban, mayroong rango. Una, exhorter ka muna, tapos pag na-promote ka, magkakaroon ka ng license to preach. Tapos, minsan, specialized ministry, saka ka palang ma-ordain. Kailangan 5 years ka bago ka ma-ordain, which is nakakatawa kasi ang ibig sabihin ordination ay pagtatalaga. Bakit kailangan mo ng 5 years? Pangalawa, bakit may rango? Wala namang rango dito. Si Peter nga mismo, fellow shepherd, fellow under shepherd yung term niya sa sarili niya. Hindi siya nagkaroon ng ordain, which is nangyayari ngayon is pastor, reverend, bishop, di ba? Minsan may apostle pa. Kaya nga nakakakilabot kasi may mga rango yung mga pastor. Pag napanood nyo sa TV, talaga naman, meron niya akong kilala, dalawa pa yung gamit, reverend, doctor, reverend na, doctor pa. Kung doctor na lang, reverend pa. Kaya nga yung kaibigan ko sabi niya, ano na gagamitin mong title, reverend na? Hindi na, nakakilabot kaya yun. Kaya mo na sa mga pari yung reverend, no? Hindi na, kahit tawagin nyo ako first name basis, walang issue sa akin yun because I am just a servant. I don't need a title. Okay? Hindi ko kailangan ng titulo. Wala naman akong pinipirmahang plano ng bahay. Yung mga engineer at arkitekto, they deserve it kasi meron silang kailangan Ako, lingkod lang ako, habak lang ako tagapangaral. Yun lang. Wala na akong kailangang itaas doon. Hanggang doon lang ako. Okay. So, ang sabi dito ni Paul, do not neglect the gift you have. Yung gift dito is not gift of preaching, but the calling as a gift. Tinawag siya bilang pastor, so huwag niyang kalimutan yun. Hindi ito dapat kinakalimutan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin ninyo, bakit nangyayari yung mga ganitong bagay sa loob ng church? Because many pastors are forgetting what the role and the calling that they have, which is the Word of God. Kung naalala nyo rin, ilang weeks ago, binalikan natin yung Acts chapter 6 nung tinawag ng mga apostles yung mga deacons. Naalala nyo yun? Yung seven deacons. Okay? Sila Philip, di ba? Nung tinawag sila yung 7 deacons. Anong trabaho ng mga deacons? Taga-serve. Kaya nga doon galing yung salitang waiter. Okay? Kasi server ang ibig sabihin nun. Yung waiting sa yung serving is the same thing. Kaya nga ang tawag sa mga waiter, kaya nga ang tawag sa mga servidora at servidor sa mga restaurant ay waiter. Hindi dahil taga-antay, but dahil taga-pagpakain o taga-pag-serve. Okay? Yun yung meaning nun. Kasi taga-serve sila. Ngayon, ang sabi naman ni Peter, dahil sila na ang gagawa ng mga gawain sa loob ng church, ano na lang ang gagawin ng mga apostles? Ilalaan nila yung kanyang panahon sa prayers and the Word. Diba? Which is ito yung kinakalimutan ng maraming mga mangangaral. They don't have time to preach and they don't have time to pray. Kaya nga, pag narinig mo yung kanilang preaching, ano naman? Puro patawa, puro illustration, at kung ano-anong mga pinagkikikwento. Magsisimula sa kwento sa buhay niya, matatapos sa joke, sa ending, tapos mag-pray na tayo. So, yun na, ganyan. Hindi yun. We should learn inside the church, we should learn about the scriptures. This is what Paul is saying to Timothy. Kaya nga sabi sa'yo, you should evaluate me. Pag ako po ay nasusobrahan na sa patawa, kausapin nyo na ako. Okay? Kapag ang inyong pastor ay nasusobrahan na, puro patawa na lang, huwag kayong matuwa. Kasi pag gano'n na nangyayari, baka hindi na nag-aaral si pastor. Okay? Huwag kayong matuwa sa magaling magpatawa. Kasi pag puro patawa ang preaching, baka hindi nag-aaral yung mga ngaral. Kasi hindi kayo natututo. Okay? Anong ginagawa? Ini-entertain kayo. Okay? Pastors are not entertainers. Kung gusto nyo ma-entertain, pumunta na lang kayo sa comedy bar. Okay? Matatawa na kayo. Mapupuyat nga lang kayo. Pero at least matatawa kayo doon. Dito sa church, we are here to learn. Okay? Manood na lang kayo ng TV, manood na lang kayo ng DVD kung gusto nyong matawa. But we are here sa church to learn. And that is the design of the church. We should learn. Okay? Ngayon, tingnan nyo. Sabi ng verse 15, practice these things. Kailangang i-practice, kailangang gawin.
Another word is immerse yourself on them so that you may see your progress. Ano ibig sabihin ng practice? Gawin, isakatuparan, ipatupad. Hindi ito dapat nanineglect sa loob ng church. Therefore, the church should be taught well. Kailangan pakainin ng pakainin ng pakainin ng pakainin. Ano ba trabaho ng pastol? Pastol sa kanyang tupa. Ano ba? Pakain. Ano ba? Alagaan. Di ba? Meron ba kayo nabasa sa Bible na si David, tinatawa niya yung kanyang mga tupa? Di ba? Kiniliti niya ba yung mga tupa niya? Di ba? The main role of the pastor or the pastol or the shepherd is to feed, to feed, to feed. The second role is to protect. Okay? That's why kailangan kayong turuan ng mabuti. Tapos, yung pagtuturo sa inyo, that will also be the staff, okay, and the rod na mangyayari. Ano yung staff and rod? Saan ginagamit ng pastol yung rod and staff? Kung naalala ninyo sa Psalm chapter 23, ang sabi ni David, "Thy rod and thy staff, they comfort me." Ano? Yung staff is yung tungkod na mayroong parang panabit ng payo. Okay? The rod is yung kanyang mahabang pamalo. If you would remember, ang pastol ay laging mayroong rod at mayroong staff. Okay? The rod is pamalo. Oy, umaano ka na? Wala ka sa pila. Okay? Wala ka sa hanay mo. Doon ka. Okay? Yung staff naman, kaya siya mayroong ganon, anong purpose? Panghawit ng leeg yun sa mga lumalayo. Oy, teka, medyo nalalayo ka na. Nalilihis ka. So, kailangan mo bumalik. That is the purpose of the rod and staff. Kaya nga ang ilustrasyon o ang analogy is a shepherd and the sheep. Okay? So, ang sabi dyan is practice these things and immerse yourself in them. Timothy should immerse himself. Pag sinabing immerse, kumbaga, ilubog mo yung sarili mo, babarin mo yung sarili mo sa mga ganitong bagay. So that all may see your progress. Kaya nga, you will realize that the church is growing because the pastor and the members was immersed with the Word of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung yayakapin natin fully ang scriptures, many will go away from the church kasi marami ang aayaw dito. Isipin mo, ang design ng church is a learning place, not a funny, enjoyable, entertaining place pala, which everyone is expecting. Everyone is expecting na dapat may skit, may drama, may talent show sa loob ng church. Before all those things, you should immerse yourselves with the Word of God. Yan ang focus. I even know in church, some of my students na kinwento sa akin, na nape-pressure siya, "Pastor, nape-pressure na ako." Bakit? Kasi wala na makapag-special number sa amin. Kasi napanood na lahat ng klase, wala na kami maisip na special number. Nakapag-dance interpretation na, nakapag-singing na, ganyan. Sabi ko, ano ba ang church nyo? Talentadong Pinoy? Diba? Ano ba pangalan ng church nyo? Talentadong Pinoy Ministry. Okay? The Boys Church Ministry. The Boys of the Philippines Church Ministries. Hindi yan eh. Di ba? Hindi nyo ba napapansin? Sabi ko nga sa kanila nung nagturo ko I challenge you, yung mga pastor dito, invest kayo ng invest dun sa mga musical instrument ninyo. Tuwang-tuwa ngayon yung mga banda nyo. Hindi nyo ba napapansin? Pagkatapos sila tumugtog, andun silang lahat sa labas? Pagkatapos pagka magpipreach, ayaw kayong pakinggan? Ano nangyayari? Because what they want is just to play the musical instrument. They don't want to learn. They don't want to learn. Si Ron Quinoli, nung dumating dito sa Pilipinas, sinermonan yung praise and worship ng Word of Hope. Bakit? Puro walang dalang Bible.
Kasi akala nila magko-concert si Ron Quinoli. Eh, ang sabi ng title, Worship Time with Ron Quinoli. Nandiyan si Ron Quinoli. Okay, sabi ni Ron Quinoli, may I call the worship team. Tawag worship team. Kanta sila ng isang kanta. Pagkatapos nung huminto na, tapos open your Bibles, so ganyan. Tingin ni Ron Quinoli doon sa likod. Sabi niya, where are your Bibles? Shucks! Walang mga dalang Bible. Sana man lang may cellphone sila tapos may dalang Bible man lang. Wala! Sermon sila. Okay? Payang-paya si Pastor Dave Sobrepeña. Pagkatapos nun, pinatawag lahat ng praise and worship team. Sabi kay Mitos, yung sekretary niya, Mitos, give them money. Buy them Bibles. Worship team, walang Bible. Learn. Diba? Shucks. Immerse yourselves in them so that all may see you progress. And sabi pa, keep a close watch on yourself and on your teaching. Kailangang bantayan ang bawat isa. Bantayan niyo ako, babantayan ko kayo. Anong ginagawa niyo? Pag hindi tayo magkakasama, anong ginagawa niyo, Pastor? Pag hindi tayo magkakasama. Kaya lagi ako ng lag sa Facebook para nalalaman niyo nasaan ako. Alam niyo kung anong ginagawa ko. Hindi lang ako nagse-selfie. Wala kayong makikita selfie ko. Di ba? Hindi ko galing mag-selfie. Yung dalawa, lagi naka-selfie yan. Pero ako, sinasabi ko kung anong activities ko. Dito ako papunta, dito ako nandoon. Para alam nyo saan ako. Di ba? Hindi ako naglalamierda, hindi ako naglalangwatsa. Pagka umalis ako, kasama ko pamilya ko. O kaya Bible school. O kaya dito sa church ko, trabaho. Yun lang. Okay? You should know yung buhay ng bawat isa. Kailangan nating bantayan, hindi lang yung teaching, but our lives. Hello? Tapos, panghuli, ang sabi dyan is, persist in this. Ano yung sabihin ng persist? Nabanggit ko ito sa inyo last week. Persistent, ibig sabihin, continuously, dire-diretso, na walang upas. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, walang upas. Persistent? Di ba? Ginagamit yung word na persistent, di ba? Kapag laging late, persistent. Di ba? Persistent late, di ba? Pagka laging zero sa math, persistent. Believe ako sa'yo, persistent. Talaga naman. Di ba? Pinanganak na ganito hanggang sa nagtapos. Di ba? Sabi nung isang nanay na nagtitinda ng mani sa UP. Sabi, sa Letran, sorry. Kasi meron akong ka-office mate, taga-Letran siya. Sabi niya, ma'am, kahit naman ganito ako, na nagtitinda lang ako ng mani, meron po akong anak sa UP at sa Lasal. Sabi, nag-aaral sila doon? Hindi, nagtitinda rin ng mani. Persistent. Excuse me. Joke lang yun, pero biruan namin kasi totoo yun na yung isang nagtitinda ng mani doon sa Letran, may anak din siya nagtitinda ng mani sa UP, sa Asalasan. Kaya tawa kami ng tao, persistent. Okay. So, ang ibig sabihin, kailangan maging persistent ang mga pastors at ang church. Okay? Continuously, will still walang upas. Okay? So, i-sum up natin lahat. I-sum up natin lahat yung 5 words na nakita natin dyan. Okay? Sabi ng verse 11, I give you 5 words na dapat nyong i-cherish dito sa mga passages na to. Ang sabi ng verse 11 is command. Command these things. Kung command these things, hindi yan yung tipong, gawin nyo to, gawin nyo yan, gawin nyo to, gawin nyo yan. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng command these things, okay, kasama dito is being an example of your life. Bilang pastor, a pastor should command the Word of God. In commanding the Word of God, the life of the pastor should be a reflection of what he teaches. Kaya nga I always challenge you, look at me. Kaya nga si Paul kaya nga sabihin yun, look at me. Imitate me as I imitate Christ. Kaya sabi ko look at me. I may not be perfect, but I'm striving hard to obey our Lord. And I'm striving hard to teach you the words of God through teachings and through my life. Okay? Ang
daming mga nangyayari sa buhay namin, but God is in control. God is a sovereign God. You are the witness dyan. Okay? Nagsimula ako dito sa Word of Life, binata ako. Ngayon, ang lalaki na ng mga anak ko. You know that. God is sovereign sa buhay natin. Alam niyo yan. Okay? Ang tagal na natin magkakasama dito. Okay? Nanghihingi pa si Michael at si Jig ng pambili ng Sprite kay Papa nila. Pambili doon sa tindahan sa tabi nila ng Kepoy. Andito na tayo, magkakasama na tayo. Ganun palang kaliliit yan nun. Magkakasama na tayo. Okay? You already know and witness how God is doing in my life. And since then, I'm trying to give you the Word of God. And you should always do that. Pag nakikita niyo ako, Pastor, medyo nagko-concentrate ka na sa examples, nagko-concentrate ka na sa pagpapatawa mo. Remind me, bring me back to reality. Kailangan natin bumalik sa Scriptures. The Scriptures is the most important thing that the church should learn. Nothing else. Nothing more. Scriptures, the Scriptures, the Scriptures. Okay? Ang sabi dyan is command and teach these things sa pamamagitan ng buhay daw. Ano ba? Kailangan din maturuan ng church through the exhortation and the teaching. Not just the life, but kailangan mo kayong palakasin. The pastor should lift you up. That's why kapag meron kayong mga personal issues, anong gagawin natin? Tinetext ko kayo, o kita tayo, usap tayo. May problema, o kita tayo, usap tayo. Okay? Kaya nga, laking pasalamat ko kay paring Jollibee Visayas. Kasi extension yan ng Word of Life. Lagi tayong andyan nag-uusap, hindi tayo na mayroong problema o may mga meeting tayo. Laking bagay ni Jollibee Visayas talaga. Di ba? Si Corner Tandang Sora Visayas. Laking bagay niyan sa atin. Okay? Kasi we should be exhorted. I should exhort you up. Kailangan ko kayong pangaralan. Kailangan ko kayong palakasin. This is the work of a pastor. And this should be expected inside the church. Hindi yung pupunta kayo kapag linggo, kakanta kayo ng masaya, matutuwa kayo sa preaching, uuwi kayo nakatawa, tapos wala na. Kasi kung ganun lang ang gusto nyo, huwag kayo dito mag-church. Because that is not the church life. Church life is a community. A family and a body of Christ. Kung anong sakit nyo, sakit ko, sakit natin lahat. That is the church family. That's why, hindi ako pinanghihinawaan. Alam mo ibig sabihin pinanghihinawaan? Nalulungkot, nalulumbay, na tipong hindi tayo dumating sa puntong sobrang laki ng church. Bakit? Baka hindi ko na kayo kayang i-exhort pagdating sa ganun. Baka ito lang yung tinalaga ni God kasi kayo lang yung kaya kong palakasin. Okay? Sabi, again, meron na namang isang kumausap sa akin, Pastor, ang dami-dami namin sa church. Pero hindi naman kami masaya. Bakit? Kasi magkakaaway kami. Sabi ko, alam mo, yan isang bagay na may pagmamalaki ko sa Word of Life. Dati kami ganyan. Pero ngayon, hindi ko na naririnig yung the damage has been done. Hindi ko na naririnig yung away ng kung sino-sino dito sa loob ng church. Because we love one another. Because we are body of Christ. Because yun. This is church. Diba? Ano yung church? Dami-dami naman. Dami naman issue. Diba? Pintasan kayo ng pintasan, kung ano pinagagawa nyo. Diba? So, we should be an example. The pastor should be an example. In life, in exhortation, the pastor should exhort, the pastor should teach. Okay? The pastor should also, sabi ng verse 14, should not neglect his calling. Okay? The pastor should not neglect his calling. Second word na dapat gawin at expect sa church is not just the pastor to command the church, but the pastor and the church should
Practice. Practice. Sabihin nyo nga, practice. Pag sinabing practice, pag worship team, ano yung sabihin ng practice para sa inyo? Ensayo, Tagalog. O, pero ano yung sabihin? Gagawin nyo ng tama. Pero paano yung gagawin ng tama yon? Ano nga? Di ba inuulit-ulit nyo? You know what? Ay, practice is not practice kapag hindi nyo inuulit-ulit. Kaya siya tinawag ng practice kasi ulit-ulit na ginagawa. Kita mo, practice mo na yan. Di ba? Narinig niyo yung word na yan? Di ba? Kapag isang batang matigas ang ulo, tignan mo, practice mo na yan. Ganito ang practice niya. Di ba? Pag merong mga dance number, magpa-practice tayo. Bakit? Uulit-ulitin nyo para makabisa nyo, magawa nyo, to do it perfectly. We should practice the Word of God in and out the church, every one of us. Hello? Another word na binanggit dyan is not just practice. Sabi yan, practice these things, comma. Next word is, ano sabi ng verse 15? The next phrase after practice these things. Put this. NASB, anong version, sa NASB po, ano sinabi? Ha? Sa NASB, anong ginamit kong word? Practice din ba? After practice, ano po? Practice these things, verse 15, tapos? Devote! Devote. NIV, ano po ginamit? Continue. 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 Alam niyo kung ano yung pinakatama dyan? Immerse. The Greek word na ginamit dyan, the meaning ng Greek word na ginamit dyan is immerse. Yun yung tama. Kaya lang, hindi kasi madaling intindihin yung word na immerse kasi pag sinabi mong immerse, may kasama tubig. Di ba? Lubog. Or parang dive. Parang continue, magtuloy-tuloy ka. Or padulas ka doon. Pakalunod. Yan yung yung word. Kasi, hindi magamit ng English translation, yung immerse, kasi pag sinabing yun, parang illustrative siya. Though illustrative naman talaga yung intention ni Paul, pakalunod ka doon. Pero para lang maging dynamic, sa NIV, ginamit niya yung word na continue. Magtuloy-tuloy kayo sa kanya. Pero ang gusto sabihin talaga niya, magpakalubog kayo doon. Okay? Kasi parang negative word kapag lubog or pakalunod. Diba? Pero, kung magpapakalunod tayo sa salita ng Panginoon at sa teachings ng Word of God, this is what? Ano mangyayari sa atin? Ang sabi ni Paul, so that all may see you progress. Hindi ba meron tayong kasabihan na strike while the iron is hot? Tapos sa mga kabataan, sa mga bata, tinuturuan ang mga batang mag-memorize because their mind are fresh. Totoo ba yun? Na mga bata lang ang pwedeng turuan, tapos kapag mainit lang, saka magandang magturo? Maybe, pero hindi din lagi. Okay? Dahil ang tao ay may kapasidad na matuto. Kung tayo ay magpapakalubog sa isang bagay. Halimbawa, if you are much fascinated with anime, halimbawa sa mga young people, meron kasi akong friend na nagtitinda ng toy, meron siyang toy collection, meron kaibigan, yung nagtitinda ng mga Naruto, mga matakalala yun eh. Tapos, pag kinausap mo siya, laging ang words niya may mga kinalaman ng baka gusto kong tirahin kita ng happy wave. Kahit na ordinaryo na transaksyonist o usapan, kitang-kita mo na lubog siya doon sa kanyang inakahumalingan. Okay? Pansinin niyo yung mga bakla. Hindi niyo sila makakausap nang hindi sila, karamihan nang walang pambabara. Di ba? Lalo na ngayon. Halimbawa, vice ganda.
pansinin nyo sila, hindi na makausap si Vice Ganda nang hindi nang babara. Laging merong punchline. Yung mga taong lubog na lubog sa comedy o sa patawa, pag kinausap niya, lagi na lang nakakatawa. Meron akong kaibigan na ka-churchmate before, ngayon minsan naiinis akong kausap kasi hindi ko makausap ng seryoso. Kasi tuwing magkausap kami, lagi na lang pasok ng joke. Na kahit na seryoso na yung usapan, doon pa rin. Kasi lubog siya doon. Yun din yung nangyayari kung saan tayo naka-immerse. Okay? Kung saan kayo naka-immerse, kung saan kayo nakalubog, yun din yung lumilitaw sa inyo. Kaya na totoo yung sinasabi na from the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Kapag ang isang tao ay bookish, okay? Bookish. Laging mga terminology siya, pakalalim niyan. Okay? Ang pakalalim ng mga terminologies niya. Okay? Ako, mahilig ako magbasa ng mga Tagalog na panitikan. Okay? Mahilig ako magbasa ng mga ang aking nilulunggati at inaasam-asam. May mga ganong klaseng words. Gustong-gusto ko yun. Okay? Gustong-gusto ko yun. Kaya kung mababasa niyo yung mga tulang ginagawa ko, natatawa nga ako yung mga nakabasa ng tula ko, parang hindi ikaw yun. Kasi the other side of me is always immersed. Immersed lagi sa mga ganong klaseng mga wordings. I love playing words. Okay? I love playing words. Kaya nga, amazed na amazed ako dun sa mga composers na magaling maglaro ng salita, sa mga contemporary. Gusto ko si Jason Miraz kasi ang galing-galing niya maglaro ng words. Di ba? Mr. A to Z, marami siya. I love, gusto ko si Glock 9, si Francis Magalona kasi ang galing nilang maglaro ng salita, ang galing nilang mag-isip ng kung paano nila ilalagay, ilalapat yung tamang salita, yung rhymes, yung mga ganong klase. Kasi doon ako immersed. Ganon din tayo, if we are immersed with God's Word, we will be, kumbaga, lilitaw at lilitaw yun sa atin. Kaya halata nyo kung sino yung amazed na amazed sa mga kabaklaan, sa mga salitang bakla. Di ba? Amazed na amazed sa mga showbiz, kilalang kilala lahat. Okay? Yung tipong kabisado lahat ng pangalan ng One Direction. Yung mga ganon. So, kilalang niya kasi immersed siya. Immersed. Okay? Next word, pangatlo, so, command, practice, immerse. Pangapat na word, yung sinabi ni Paul, sa verse 16, keep a close watch on yourself and on your teaching. Every one of us should watch ourselves and the teachings that we have. Tama pa ba yung pinanampalatayanan natin at pinapractice natin sa loob ng church? Are we still living on the right path or walking on the right path? Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang daming mga Christians, hindi na nila mapapansin, they are practicing silly myths. Diba? Kukuha ng verse, tapos ibabribe si God. Diba, Lord, sabi mo sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Gusto ko nga po ng flat screen TV eh. I seek you first, Lord. What? You're bribing God because of God's word? Watch yourself. Watch yourself. May nangyaring ganyan sa Acts. Ang sabi niya kay Paul, sabi niya, gusto niyang bilhin yung power na meron si Paul. Okay? Hindi pinagbibili. Sorry. Christianity is not for you. Kung ganyan lang gusto niyo sa Christianity, you're not a real Christian. Pero marami nagsasabi Christian, pero practicing silly myths. O para to pa rin yung ating prayer, mag-prayer and fasting tayo. Saan nyo nabasa sa Bible na pag-prayer and fasting kayo ay tutugunin kayo sa prayer? Wala. Tagagawan yan. Mga pastor na nagtuturo na iniisip nila na meron kayong magagawa para tugunin yung prayer niyo. God even knows, kahit hindi mo pa hinihingi kung anong kailangan mo. At kahit hindi mo hinihingi, di ba binibigay sa'yo? So the prayer is not to convince God. Prayer is just uttering God
Your heart cry that is communicating with God. Gusto niyo ba na kaya kayo kinakausap ng mga anak niyo kasi may hihingin siya sa inyo? Di ba? Joe, ikaw, payag ka kakausapin ka ni Faith kasi may hihingin sa'yo? Hindi ka nakakausapin dahil gusto ka lang makausap, kundi kaya ka kakausapin kasi dahil gusto ko ng ng ganyan, dahil gusto ko ng ganyan. Payag ba kayo nun? Ganun din ba tayo? Kaya tayo magpe-pray hard because we want something before the Lord? Foolishness. Foolishness. At sa tingin nyo ba matutuwa si God pag ginugutom nyo yung mga sarili nyo? Ano kayo nagpipinitensya? These are translated Catholicism practices, penances. Translate into Christian terminologies, prayer and fasting. It's not true. Okay? Watch yourselves. Sinusunod pa ba natin o gumagawa rin ng sarili natin? At panguli, persist in this. Kailangan nating maging persistent. Bakit? For by so doing, you will save both yourself and your hearers. Mga kapatid, patawarin niyo ako kung hindi ako mahilig sa activities. But what I want is to give you the word of life. We can do activities. Gumagawa naman tayo from time. Siguro paminsan-minsan, hindi nga lang lagi. Kasi hindi yun yung focus na sinasabi ng Scriptures. And you could do something, activity na makakatulong para sa community, sa church. Why not? You can. Pero hindi natin pwedeng i-neglect yung sinasabi ng Scriptures. Okay? At kung iniisip nyo na ako mag-spearhead ng any activities na ganon, kumbaga hindi nyo ako maaasahan na mag-isip ng ganong bagay agad as of now. Because what, for me, is the most important is, as of the moment, is to disciple all of you. For you to learn what the Scripture is saying for now. Okay? Because it is a caution for me. I want you and myself also to be in line with God is saying in His Word. Kasi sabi niya nga dito, for by doing so, you will save both yourself and your ears. This is not just saving my ass. Okay? This is not just saving myself for not to be blamed. No. This is what the church is designed to do. Kailangan tayong matuto sa Word of God. At yun ang priority dapat ng bawat church at ng bawat mga nanay. That's why, ulitin ko sa inyo yung 5 words na nakita natin dito. First is command. Pangalawa is practice. Pangatlo is immerse. Pang-apat is watch. Pang-lima is persist. With those 5 words, these are the reminders of God. Both sa akin bilang lingkod at sa inyo bilang mga anak ng Diyos na nandito sa loob ng church na ito. Okay? Together, we will grow, we will save ourselves, and each and every one of us. Okay po? So let us pray. Lord, thank you for reminding Timothy of all these things, Lord God, that he should command your word, your teachings through his life, through the exhortations and the teachings, of God, and not forgetting the calling that you gave him. Even so, Lord, every pastor should always remember these words of yours, Lord God, that Paul is telling to Timothy, that he should command and teach your word to your people. We also, Lord, need to practice these things, Lord God,
need to immerse ourselves, O Lord. Need to watch ourselves, O Lord, and to be persistent with what your word is telling us, so not to divulge, Lord, and to plunge ourselves with worldly thinking and mindset na para lang dumami is gagawa kami ng such activities na magpapasaya lang sa gusto namin. Bagkus, Lord, kailangan kaming endure in studying your word, in praying, in time to learn, for us to be not just a good Christian, but true Christians, Lord, to act as one. Thank you, Lord. And I pray that yung mga bagay na ito, Lord God, na pinaalala mo kay Timothy through the words of Paul, would always reminds us what the church should expect, O Lord God. Sa loob ng church, sa buhay pagkatapos ng church services, anong buhay dapat ang minapractice ng bawat isa. Thank you, Lord. And I pray, Lord, that Word of Life would understand this. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen.